Yun. Ang Panginoong Hesukristo po, siya po ang bida sa Bible. From Genesis to Revelation. Na-notice niyo po ba yon? Dito po sa Old Testament, Jesus Christ concealed. Dito naman po sa New Testament or yung tinatawag nga natin na New Covenant, Jesus Christ revealed. Okay. Pero ganun pa man, hindi mo pwedeng paghaluin ang scripture at sasabihin mong general yung pagbabasa mo. Kasi talaga po dito, meron po talagang sulat ang Diyos sa mga Hudyo. Alam naman natin, yan po ang kanyang piniling people. Hanggang ngayon po sila pa rin ang pinili. Hindi po naman ako naniniwala sa replacement theology. Pero, naniniwala po ako na ang church, ang priority ni Jesus Christ ngayon at magpakailanman. Pero, tutuparin niya yung tinatawag niyang promise dito sa Israel kasi ipinangako niya ito. Di ba tinupad nga niya? Siya po ay nagkatawang tao, namatay sa cross, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na magmuli. So unless makita natin that Jesus Christ is the center of the whole Bible, hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa buhay mo. Dahil si Jesus Christ, outside the Bible, maraming description sa kanya na mga mali. Alam po ba ninyo yun? Okay. Maraming documentaries na mapapanood tayo na kinokontra si Jesus Christ. Hindi nakaka-bless. Hindi maganda. Nakakabanas. Nakakabuisit pag napapanood mo. Lalo na yung Da Vinci Code. Papangalanan ko na. Alam mo, unbiblical yan. Hindi totoo yan. Pero bakit pinangkilik ng madla nung panahon ng 2006 nang ito ipalabas sa mga sinihan? Dahil ang mundo, ang gusto, mundo. Di ba? Talagang si Hesukristo, si Jesus, kinokontra ng mundo. Ganyan lang po ang sagot diyan. Upo nga po ako. Na ganda mo ulan. Upo muna ako dito. Yes, ang mundo, hindi naman umaagree sa Panginoon yan eh. Dahil ang mundo, ever since pa, talagang si Satanas, yan talaga ang nangunguna sa system ng mundo. Bakit naman tumigil ang ulan? Pagka dali-dali, mas mainit yan kasi sisingaw lang yung init sa ilalim ng lupa. Sana tuloy-tuloy, Lord. So, ayan. Pero kung nasa Panginoong Hesukristo ka, dito sa mundong makasalanan na nakabi-kabila ang mga kasalanan, sa totoo lang po, minsan nakakabwisit din pong lumakad sa gitna ng mga makasalanan. Totoo po yan. Ako bilang tao, bilang Kristiyano, yes. Pero kapag na-focus ako kung sino ako kay Jesus, di ba? Na I have the power to overcome everything because of what Christ has done for me, sumusuong ako. Nagsishare ako ng good news. Regardless ng paya ako, pagtawanan ako, and all that. Sana ganoon din po tayo. Dahil alam mo, kailangan nila marinig ang more than anything, kailangan nilang ang Panginoong Jesucristo. More than anything sa panahon na ito, ang Panginoong Jesucristo lang kailangan nilang marinig. Dahil yung mga pangyayari sa mundo, talaga naman pong tumutuon na po yan sa end times. Tumutuon na po yan sa katapusan ng mundo. Tumutuon na po yan sa, yun na po, yung katapos-tapusan ng kalahat-lahatan. Pero syempre, mag-uumpisa yan sa rapture. Alam naman natin yon. At magtatapos yan kapag naitapon na lahat sa impyerno, lahat na ng mga nag-reject kay Jesus as Lord and Savior. Sino ba itong mga ito? Ito na yung mga merong age of accountability to know what is right and what is wrong. May nagsabi nga sa akin kahapon, I think 11 years old may kakayanan na. Oh, yes. Yes. I think 11 years old may kakayanan na. Mas bata pa nga eh. Oo. Pag nireject niya si Jesus, abay, syempre, alam mo na kung saan pupunta. Bata sa tingin mo, pero may kakayanan na makaintindi at makaunawa. Whether tatanggapin o i-reject. Ganun yan. Yun. 11 years old, that's old enough. Dahil meron pang mas bata dyan, pwede mong ipaintindi na yung gospel.
Hindi naman sanggol. Siyempre, siguro, yung pinakamababa nga namin pinatanggap, naintindihan na raw niya, 5 years old. Pero mautak yung batang yon. Hanggang ngayon, okay siya. Ngayon 12 anyos na siya. Kaya yung sinasabi ko sa inyo, ay si Jesus, siya po ang center ng lahat. Ituon dapat sa Panginoong Jesucristo lahat. Pero alam nyo, habang dito sa mundo, makikita mo, may struggle ang bawat Kristiyano. Hindi po maganda. Hindi po ba? Minsan, yung mga kukontra sa'yo, member pa ng household nyo, kamag-anak mo, mga mayayaman na kamag-anak mo. Siyempre, baka pagtawanan ka pa Mga tipong, ganyan. Pero kung alam mo nga kako kung sino ka sa Panginoon, hindi mo naman yan bibigyan ng importansya. Diba? Try to look at yourself as someone na beloved, pinakaiingatan, iniibig ng Panginoong Jesus. Huwag mong mamaliitin ang sarili mo dahil si Jesus namatay para sa iyo. You are very special. You are very important. The Lord Jesus truly loves you. Yes, you are like a gold. More than gold. Diba? Kaya sabi ko, tayo mga mananampalataya, tayo po talaga ang prioridad o priority ni Jesus ngayong panahon ng church age na ito. Lalong priority tayo pag na-rapture tayo. Lagi niya tayong kasama. Forever, priority niya na tayo Pero yung sa Israel nga, sabi ko, tutuparin niya yan. Bakit hindi? Siyempre, si Jesus Christ Hudyo. Tutuparin niya kasi Hudyo siya. Diba? Yun lang ang isipin natin. Oo. At, yes, ever since yung bansang yan, napakaliit na bansa. Ha? Malaki lang ng konti sa Maynila yan. Sabi nga nung auntie ko. Diba? Malaki sa Maynila o mas maliit pa sa Maynila? Hindi ko alam Pero kung sa Metro Manila, yung mga karatig natin dito sa Maynila, mga Marikina, mga ganyan, malaki pa dyan sa sa Israel. Maliit na bansa lang yan. Pero bakit? Isip-isipin nyo, bakit yan ang talagang pinakapupuntirya ng mga unbeliever na kalaban ng mga Israelites? Bakit nga ba? O, di ba? May something diyan. Di ba? Pinubgob ng mga Romano, ng mga Assyrians. Pero matindang ginawa ng mga Romans diyan dahil AD 70 sila ini-scatter sa buong bahagi ng mundo. Iba't ibang bahagi ng mundo kakusana. Pero pagdating po nung I think year 1948, naibalik sila. 2,000 years din yon. Ibig sabihin, talagang kung ano yung ipinangako ng Biblia, ng Diyos, ng Panginoon, matutupad at matutupad yan. Diba? Kaya nung natupad po yan noong 1948, sinipag na po ang iba na mag-aral ng Scripture. Nag-umpisa na silang mag-concentrate sa pag-aaral ng eschatology. Pero prior to that, walang gaano nag-aaral ng eschatology. Diba? Kasi totoo pala. Ayun, natupad yan. Alam nyo, bago mangyari yung 1948 na ang Israel ay makakabalik sa kanyang ang tawag dito, bansa, maraming mga Kristiyano ang hindi naniniwala na mangyayari yun. Ay, sabi nila, hindi posible yan. Nakakalat ang buong mga Israelita sa buong mundo. Hindi posible yan. Alam nyo, sinasabi po nila ito 1946. Pero after 2 years, ano nangyari? That's it. Naibalik sila sa kanilang nasyon. At ang mga taong ito, nag-aral na ng eschatology, naging interesado sa end times. Kasi yung pagiging bansa po ng Israel, yan po talaga yung pinaka-catalyst o pinaka-ugat, no? Para matupad lahat ng propesiya sa mga susunod pa. So, totoo pong susunod pa. Marami po pong darating mga propesiya. Kaya tayo mga mananampalataya, isa lang gawin natin. Sabi ng Bible, let us fix our eyes and gaze to the Lord Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. I hope ito pong munting vlog na ito ay nakapagbigay naman po sa inyo ng konting kaalaman at lalo na po doon sa pagiging importante ni Jesus. Okay? Na siya po ang sentro ng ating buhay bilang mga mananampalataya. Siya rin ang sentro ng buong mundo. Maski hindi siya kilala ng ibang tao, siya pa rin ang sentro. Kaya lang mas maganda pag nakilala na siya,
Dahil pag nakilala siya, totoo nga po at tunay na may buhay na walang hanggan. Bye-bye.